nung pong kasagsagan ng kasikatan ng mga sinehan. Kasi ngayon medyo bawas na. Ito ba? Yung mga sinehan natin ngayon sa ilang lugar, ano? Lalo na dito sa Maynila, mula nung nauso na po ang di po ba, kapag gusto nyo manood ng sine, ayaw ninyo na ikukwento kung ano yung napanood na yung mga nauna. Tama po ba? Pero siyempre, meron din naman yung mga may lahing intrigero at intrigera, gustong-gusto din. Di po ba? Kasi gusto nila kung ano yung happy ending, ano? O kung ano yung mangyayari, lalo na kung susuriin yung buod or interesado tayo dun sa buod ng kwento. Ang tawag po dun sa Ingles ay spoiler. May iba na gusto ang spoiler, may iba naman ay ayaw. At sa ating ebanghelyo ngayon, meron na tayong spoiler. Ano po yon? Sabi ng ating Panginoon kay Pedro, kasi sa akin narito English, "Upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it." Ito ay itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig kong sabihin? This tells us how everything will end. The gates of the netherworld will not prevail against the church. Di po ba magandang balita yun? Walang makakapanaig kay Kristo. Walang makakapanaig sa kabutihan. Yun po ang pakatatandaan natin. The gates of the netherworld will not prevail against the church. Ano man ang mangyari, ano man pa ang mangyayari, kung sakaling tayo ay hopeless na, lagi natin tatandaan ang sinabi ng Panginoon. Evil will not prevail. Evil will be conquered. And God will win. Tapos na po. Hindi tayong magkwentuhan pa. Di ba? Evil will not prevail. Evil will be conquered. And God will win. At mababasa nyo rin po ito sa aklat ng pahayag, sa huling aklat ng New Testament, ang Revelation. The world as we know will come to an end. But evil will be conquered. Amen? Amen. So ngayon, sabi po nga nila, we are living in the valley of tears. Sino ba naman po dito ang walang problema? Sino po ba dito ang hindi nahihirapan? Pakitaas po ang kamay. Pati paa, kung meron mang wala, ay kung meron mang kung sino man sa inyo ang meron. Alam natin lahat yan. Mahirap ang buhay. Di mo ba? Alam din natin yan, kahit kami, mga pare, mga nagpapare, mahirap ang pinasok naming buhay. At kung ano pa sigurong problema, baka sabihin nyo sa akin, Father, name it, I have it. Di ba? Minsan nga, di ba, yung mga naglolokohan tayo, yung mga naririnig natin sa pinapanood nyo sa Reels, di ba? Ito pa ba ang mukhang ito? Yeah. Lahat na ng hirap. Nababakas na sa mukhang ito. Yan pa kayang hirap na yan? Sometimes that makes us resilient. Pero of course, bilang mananampalataya, siguro kung meron man po tayong hahawakan, ay ang katotohanan, evil will not prevail, evil will be conquered, and God will always win. Amen? Amen. Tama na. Kasi po, wala naman tayong magagawa. At ilang buwan na tayong inuulanan. Di ba? Pinapakita talaga yata ng Diyos sa atin. Palagay ko sa mata ng pananampalataya, kung ano yung ating mga pagkukulang.
Siyempre, nasa isip nyo na yung mga flood control project. Siyempre, hindi lamang po yun. Hindi po ba? Pinapakita din sa atin yung kakulangan natin na pagmamalabis natin sa kalikasan. O, tignan niyo po yung mga estero, yung mga ilog. Ano ba yung mga nakukuha doon? Basura. Di ba? So these things will also end. Pero hindi ibig sabihin, hayahay na lang tayo. Di ba? Meron din tayong gagawin. Kasi makakatulong kung ano yung pananaw natin sa kawakasan. Una, Jesus has a promise. Everything will end. This evil will also end. Kaya naman, kung ikaw ay namumroblema ngayon, kaya naman, kung ikaw ay nahihirapan ngayon, sabihin mo, may pangako, may magandang pangako ang Diyos sa akin. At minsan, just the thought of it will give us peace. And minsan, kapag kaalam natin, may meron tayong magandang inaasahan sa huli, we can always transcend. Alam niyo po, meron po akong isang seminarista na nakipag-usap sa akin. Sabi niya, Father, ano po ang ginagawa niya pag kayo po ay nasasaktan? Kahit mabuti na ang ginagawa mo. Ano po yung dahilan mo kung bakit hindi ka tumitigil? Ang sabi ko lang, siguro, the maturity comes also with the thought na there's something greater with what is happening now. Yung sense of transcendence. Sabi ko nga po, hindi ko naman na kailangan magwalis, kagaya yung nakikita nyo po dyan sa daan, sa labas, ano? Hindi ko naman kailangan magugas. Sabi ko gano'n. Minsan, mahirap talaga, lalo na nasasaktan ka kapag hindi rin ito napapansin, ano? Hindi na recognize o na-acknowledge. Pero that doesn't mean I have to end that. Because I know this little act can help my brothers. Makapagpahinga sila kaagad, hindi na nila yung gagawin. Makakapag-aral pa sila. So that is like the principle of transcendence. Maaring nahihirapan po tayo ngayon. O yung mga estudyante ngayon, kung meron hirap-hirap namang mag-aral. Pero alam mo, ito yung puhunan mo para makatulong ka din in the future sa family mo at sa pamilyang bububuin mo. You are always thinking kung ano yung maganda na mangyayari. Sige nga po, kung pangit po yung kahihinatnan ng yung gagawin, gagawa pa po ba kayo? Kung mawawala na po kayo ng pag-asa at wala kayong inaasam na pag-asa na magandang buhay, will you still act today? Baka po discouraged. Pangalawa, ito din naman po yung dinadasal natin sa Lord's Prayer. Ano po ba dinadasal natin sa Lord's Prayer? Give us this day our daily bread. And then, ano pang sasabihin natin? Bukod doon sa paghihingi natin, doon sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Di po ba ang unang entrada natin, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Inaasam-asam natin na sa bawat araw o bago natin simulan ang araw, ay manatili ang kaharian ng langit sa ating piling o dito sa mundong ibabaw. If we take the Lord's Prayer as our model, then heaven will fill some of our first thoughts every morning. Amen. Pagising mo sa umaga, and you will just only think of heaven. Di po ba gagabayan tayo ng aking thought of heaven sa ating pang-araw-araw na buhay? Meron na naman po akong kwentong barbero. Meron na naman po akong kwento. Sabi po niya,
Alam mo, Father, meron din po akong mga staff. Minsan, ang hirap-hirap pakisamahan ng mga staff ko. Lalo na po yung medyo hindi nakakaintindi kaagad at hindi nakakaunawa. Pag inis na po talaga ako, lalo na pag gusto ko na po talagang magalit to the extent of cursing, magmura. Anong ginagawa mo ka? Father, sinasabi ko na lang doon sa aking kausap, alam mo, gusto kong pumunta ng langit at gusto ko kasama kita doon. And that makes her anger pacified. Kuya Ryan, sabihin mo yan sa staff mo. Alam mo, gusto ko talaga pumunta ng langit at gusto ko kasama kita doon. That is the thought of the heaven. At baka hindi na makapagpigil sa atin para magalit ng gusto. Kasi alam mo, may heaven. Kasi alam mo, evil will not prevail, evil will be conquered, God will win. At alam niyo po, sa araw-araw nating pamumuhay, hindi naman po guaranteed. Hindi man ibig sabihin kapag kayo po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, wala nang problema, wala nang pasakit, wala nang challenges. Mukha nga mas marami, di po ba? Pero, is far better than all of these things. There is far better to all these sufferings, to all these earthly things, and that is heaven. Kaya nga, ano ang nais ng Panginoon? Ituon natin ang ating mga mata, those heavenly things. And when we think of heaven, we can only just think, evil will not prevail, evil will be conquered, and God will win. Just try to imagine that in every day of our life, telling ourselves, lalo na yung darating na yung panahon na parang hindi mo na kaya at gusto mo nang manakit, gusto mo nang mambuntal, manabunot, Ate G. Sasabihin mo lang, evil will not prevail, evil will be conquered, God will win because He said, the gates of the netherworld shall not prevail. Amen? So in the face of pain and evil, we remain confident, knowing that the gates of the netherworld will not prevail. So in the face of evil and confusion, we can and should remain confident, knowing that the gates of heaven gates of the netherworld will not prevail. During any storms caused by evil or confusion, remember the time when Jesus was in the boat, calming the sea or calming the storm. Natatandaan niyo po ba yun? 2 weeks ago po yata yung nag-gospel natin. Di ba? During any storm, go to Jesus and stay with Him. Hindi ka maano. We are all in the boat. But we know that Jesus is still there. We can also go to Our Lady. One traditional way of reading part of Genesis is God telling the serpent that Our Lady will crush his head. Di ba ba? Tignan niyo po yung sa ibaba ng ating Our Lady. At sa lahat ng imahe niya, ano po yung nakikita niyo doon? Na minsan pag umahawak kayo, hindi niyo napapansin yung ahas na inyong hinahawakan. Hindi sa Our Lady. Sa kakapunas ninyo. Di ba? Punas ng punas. Wala ang ulo ng ahas ang ano na. Di ba? This is the image, or that is the image on the front of the miraculous medal. Nandito rin sa lahat. Ito, Our Lady of the Blessed Sacrament. Di ba? Crushing the head of the serpent. Kaya kayo po mag-ingat po sa pagpupunas. Meron din pong imahe na may Saint Michael
Di po ba? Na doon sa image na yon ay yung demonyo ay kanyang inaapakan din. Pero sa kakapunas nyo, yun po yatang ibang image ang inyong pinupunasan. Kaya mag-ingat. So go to Jesus, go to Our Lady. We have been given spoilers telling us the ending. We know the end. Di po ba? It will all end well with the best ending. Amen. Balikin po natin yan, ano? Evil will not prevail. Kahit po kayo nagkakasala at natutokso na, evil will not prevail. Evil will be conquered. And God will win. Tama po ba? Remember, thinking God in all trials can turn burden into blessings. Thinking heaven in all trials can turn burden into blessings. Amen? Ulitin po natin. Evil will not prevail. Evil will be conquered. And God will win. Magandang umaga po and God bless.